Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga mga kapatid. Yan. Bago tayo mag-umpisa, tayo po'y umawit sa Panginoon. Handugan natin siya ng papurit pagsamba sa araw na ito. Yes Lord, tunay nga Lord, walang hanggan ang iyong pag-ibig. Walang sasapat sa iyo, Panginoon. Kaya karapat dapat po kayong handugan ng pagsamba sa araw po na ito. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng labat at wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanala, kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Purihin ang Diyos, purihin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa araw na ito. Salamat sa sugdulang biyaya. Hallelujah. Lord, we praise you, glorify your name today. Maghari po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Pagharihan niyo po kayong pusisipan, Lord God, maging aming mga buhay. Pagharihan niyo po sa araw na ito, Lord. Make us worthy, O God, to dwell in your presence today. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Ito po maghari sa amin pong gawain ang daily vibrant word, ang daily devotion, Panginoon. Father, we trust everything unto you. In Jesus' name. Amen. Ayan, good morning na. Tatawad isa sa atin. Isang pinagpalang umaga na mga kapatid, no? Ayan. So ngayong umaga ating pong ipagpapatuloy yung ating tinatalakay about doon sa libro ni Pastor Rick Warren, ang Purpose-Driven Life. Ngayon po ay day 5 na po tayo. Seeing Life from God's View. Pag-unawa sa buhay mula sa pananaw ng Diyos. Sabi po ng James chapter 4 verse 14b, how do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. What is your life? Kayo ngang hindi nakakalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw o aso na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang dakilang salita.
Gaya na po ng ating pong binasa, sabi po ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 24, how can anyone discover the meaning of life? Kaya nga, ito po ay very serious paalaala ng Panginoon sa atin that if you fail to discover the purpose of your life, there is a consequences. But serious matter po ito, mga kapatid. Ito serious matter. Kaya sabi po dito, without knowing your purpose, life will seem tiresome or meaningless. No? Sabing meaningless. Walang malinaw na purpose, mga kapatid. Without knowing your purpose, life will seem unfulfilling. And without knowing your purpose, life will seem uncontrollable. Yun po yan. Kaya without God, life has no purpose, di ba? And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Sabi po ni Rick Warren. We don't see things as they are. We see them as we are. Ang mga bagay ay di natin nakikita sa kanilang tunay na kalagayan. Ang makikita natin ay nabubuhay sa kung ano at sino tayo. Di ba? The way you see your life, shape your life. Ang pananaw mo sa buhay ang siyang humuhubog sa iyong buhay. Kaya dapat malinaw yung perspektibo mo. Malinaw yung vision mo. 'Di ba? Na kapatid. Dapat malinaw po 'yun. How do you define life determine your destiny? Your perspective will influence how you invest your time, spend your money, use your talent, and value your relationship. Kaya tanong, how do you see your life? How you picture your life? What image would come to your mind? Kung ikaw ngayon ay nakatingin sa salamin, ano ang larawan o image na makikita mo sa iyo? Siyempre, makikita mo yung itsura mo. Tama? Kasi sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, sabi ni Paul, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Yun pala eh. Kailangan matransform tayo. Magkaroon ng transformation. Kaya nga, lagi natin sinasabi na yung born again, hindi po yan religion. It is a transformation. Pagbabago yan. Kailangan may mabago sa iyo. May matransform sa iyo. Diba? Kaya sabi po ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone, and behold, the new has come. That's the meaning of born again. Transformation. Kaya nga, dito po mga kapatid, sumasalamin ito. Kung gaano mo ba o paano mo tinitingnan yung iyong sarili. Kung ang pagtingin mo sa sarili mo ay walang kakayanan or maliit lamang, no? Hindi mo nauunawaan yung pinaka-purpose ng Diyos, bakit ka nandito sa mundong ito. Kasi nga, nandun ka pa sa dark moment. Kaya nga sabi ni Paul, diba, do not conform any longer of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dito yan sa mind eh. Kapatid. Mind setting. Diba? Mag-repress ka, mag-reboot ka, o mag-reinstall ka. Diba? Sa computer ganun eh. Para mabago yung program. Kailangan mong baguhin
So may dalawang metaphor that teach us God's view of life. No? May dalawang talinghaga kung paano tayo tuturuan ng Panginoon. Number 1, life on earth is a test. Number 2, life on earth is a trust. These ideas are the foundation of purpose-driven living. Na ang buhay natin ay isang pagsubok. Life on earth is a test. Ang buhay natin ay buhay ng punong-puno ng pagsubok. Diba? Nung tayo po ay namulat na, nagkaroon na ng kaisipan, dumating na yung mga pagsubok, nagkaroon ng kaunawaan. Kaya nga maganda ang mga bata di ba? Ang mga bata walang problema yan di ba? Laro lang laro yan, wala silang iniisip. Pero kapag ikaw po ay tumuntong na doon sa hustong edad, no? Doon mo mararanasan, mararamdaman ng buhay po pala natin ay punong-puno ng pagsubok. Character is both developed and rebuilt by test. Kaya yung character natin, kailangan natin siyang i-work out. Di ba? Kung yung ating katawan gusto natin palakihin, yung mga muscles natin, pagandahin, kailangan tayo mag-work out. Ganoon din po tayo spiritually. Kailangan natin magkaroon ng spiritual workout. Kapatid, God continually tests people, character, faith, obedience, love, integrity, and loyalty. Tinitis po tayo ng Panginoon. Diba? Kasi marami pong mga tao, diba? Maliit na pagsubok, bumibigay na kagad. Hindi naunawaan nila yung purpose ng Diyos doon sa pagsubok na yon. Bakit tayo sinusubok ng Panginoon? Para lalong ma-develop, tumatag yung ating pananampalataya. Tumatag yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang born again, hindi yan religion, it's a relationship. Diba mga kapatid? Life is a test. Ito po yung number 1 na metaphor. Every day is an important day and every second is a growth opportunity to deepen your character, to demonstrate love or depend on God. Some tests seem overwhelming, while others you don't notice, but all of them have eternal implication. Diba? Mayroon po yung eternal implications. Kaya minsan sa dulo mo na marirealize ay kaya pala naranasan ko to para tumatag yung aking kalooban. Diba? Kaya pala naranasan ko to para tumibay yung aking katawan. Ganun po yan. May mga implication po yan, mga kapatid, afterwards. Kasi ang bottom line po dyan, mga kapatid, gusto ng Diyos tayo po ay tumatag. Kasi pag may mga pagsubok tayong tatahakin, dadanasin sa buhay natin, may panlaban tayo. Kasi matatag tayo. Diba, mga kapatid? Every time you pass a test, God notices and make plans to reward you in eternity. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, di ba, ang siyang mananatili hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. Sabi po ni James chapter 1 verse 12, blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Napaganda. Napagandang pangako. Kaya pag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, testing sa buhay po natin, consider it na beneficial sa ating pong buhay. Kasi may implication yan sa iyo, mga kapatid. Kaya alam mo, ito po, kitang-kita ko sa mga taong ang daming pinagdaanan, ang daming mga test na pinagdaanan, pero sila yung matatag. Sila yung may lakas na loob na labanan yung mga pagsubok. Why? Because sila po ay matatag na. Diba, mga kapatid? Ganun po tayo dapat. Hindi na tayo nasusurprise doon sa mga pagsubok na nararanasan natin. Kasi nga, yan ay
gusto ng Diyos na maranasan natin para tayo lalong lumago. When you understand that life is a test, you realize that nothing is insignificant in your life. Even the smallest incident has significance for your character development. Yun din pala. Nakapaloob pa rin sa character development. The good news is that God wants you to pass the test of life. Ito po yung good news. Nang maganda rito, hindi tayo nag-iisa. Di ba, mga kapatid? Sa tuwing may pagsubok, hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, mga kapatid, gusto ng Diyos na papagtagumpayan natin. Makaahon tayo doon sa pagsubok na iyon. He never allows the test you face to be greater than the grace He gave. You handle them. Kaya nga, di ba? Mangyayari pa lang yung pagsubok sa iyo, alam na ng Diyos ang solusyon. Alam na ng Diyos ang kapasidad mo. Alam na ng Diyos ang kakayanan mo. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Gaya po ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. The temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, take note, when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Hallelujah. Di ba? Lalakaran mo na lang. Prepare na ng Diyos. Hindi mo pa nga dinadanas yan eh. Di ba? Alam na ng Diyos yung sagot. Alam na ng Diyos yung solusyon. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kakayanin. Dahil siya ang may alam ng buhay po natin, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, makaalpas tayo doon or mapas natin yung test of life. Minsan kasi patibong lang ni Satan yun eh. Sa umpisa lang mahirap. Pero pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na yan, no? Yung mga kalagitnaan, dulo, napakadali na pala. Kasi doon pa lang sa umpisa, napagtagumpayan mo na. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Tuloy po tayo. Okay, number 2. Life on earth is a trust. Kanina, life on earth is a test. Ngayon naman, trust. Ang buhay isang pagtitiwala. Our time on earth and our energy, our intelligence, opportunities, relationship, and resources are all gifts from God. In that He has trusted to our care management. We are steward of whatever God gives us. Diba? Tayo po ay steward. Diba? Sabi po ni David sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and everything in it. The world in all its people belong to Him. Siya po ang may mag-ari. Ang ating Panginoon ang siyang may-ari ng lahat. The first job God gave human was to manage and take care of God's stuff on earth. Kaya nga, di ba? Kaya tayo nilikha ng Diyos dahil may specific tayong role na gagampanan, mga kapatid. Na hindi lamang nag-exist ka sa mundong ito parang walang purpose. Hindi po ganon. Dahil meron pong specific na tayong gagawin o gagampanan. May role po tayong gagampanan sa mundong ito. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa James chapter 1 verse 26, have dominion. Di ba? Rule, mag-rule. Doon the rest of His creation, di ba? Maging manager po tayo. Pangalagaan natin the rest of His creation. Mga kapatid, yan po yung role natin. At the end of your life on earth, you will be evaluated and rewarded according to how will you handle what God entrusted to you. Lahat ng mga ginagawa natin, di ba? Nakasulat po yan. I-evaluate ng Panginoon yan. At we will reward it accordingly. According sa ginawa natin. That means everything you do, even simple daily course, has eternal implication. If you treat everything as a trust. Pagtitiwala sa Panginoon.
Kaya nga, ang Lord, meron siyang tatlong pangako, promises, rewards in eternity. Number one, you will begin God's affirmation. I-affirm ng Lord, He will say, good job, well done, good and faithful servant. I-affirm ng Diyos yan, mga kapatid. And number two, you will receive promotion in a given greater responsibility in eternity. Hindi lamang dito sa mundong ito, may promotion. Even in eternity, ipopromote po tayo ng Panginoon. I will put you in charge of many things, sabi po niya. And number three, you will be honored with a celebration. Di ba? May pagdidiwang. Come and share your master's happiness. Mga kapatid, may celebration po sa kalangitan. Hallelujah. Most people fail to realize that money is both test and trust from God. Money in abundance is the revealer of heart. Kaya makikilala mo ang tao, di ba? Doon mo makilala ang tao talaga pagdating po sa abundance, money in abundance. Sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 16 verse 11, if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you to the true riches? This is very important truth. God says there is direct relationship between how I use my money and the quality of my spiritual life. How I manage my money, o titawag natin worldly wealth, yung money, determines how much God can trust me with spiritual blessing. Yung true riches, mga kapatid. Yung pera, kasangkapan lang yan. Channel. Di ba? Mga kapatid. Kaya napakahalaga na maraming tao na misinterpret ito. Maraming mga tao na akala nila yung pera ang siya magdadala sa kanya sa kalangitan. Diba? Akala niya yung kanyang posisyon. Mataas yung posisyon niya, may influence sa isang tao. Akala niya iyon na yung way para makarating sa langit. Hindi po. As a question to consider, mga kapatid, what has happened to me recently that I now realize was a test from God? What are the greatest matters God has entrusted to me? Ano ang nangyari sa akin kamakailan na natutuhan ko ngayon ang isang pagsubok mula sa Diyos? Ano ang mga pinakadakilang bagay na inilagay sa akin ng Panginoon? Tanda natin na, sabi ko nga kanina, ang mga pagsubok na nararanasan natin, iyan po ay may layunin. No? At sabi po ng Biblia, mga pagsubok na yan, na binigay sa atin ng Panginoon, alam ng Diyos na kaya natin pagtagumpayan yan. He knows everything. He is all-knowing. Di ba? Ang ating pong Panginoon. Wala nga tayong matatago sa Kanya. Di ba? Behind comprehension. Di natin maarok, unfathomable, yung Kanyang kapangyarihan. Yung Kanyang pag-ibig. Yung Kanyang katapatan. Di ba? Kaya nga, pag may Diyos ka, panalo ka na eh. Diba? Kapag may Kristo ka sa puso mo, panalo ka. Kasi yung position na meron ka ngayon, diba? Ay nakaposisyon yan sa eternity. Kaya nga, being born again is a privilege, mga kapatid. Pribilehiyo po ito. Oo, mga kapatid. Na hindi lang bukang bibig natin that they professing you are a Christian, na lagi mo sinasabi na ikaw po ay Kristiyano, pero yung buhay mo hindi naman parang Kristiyano, di ba? Yung ginagawa natin. Dahil po, pag sinabi pong Christian, pag tinanggal mo po yung Christ dyan, ano maiiwan dyan? I am nothing. I am nothing. Without Christ, we are nothing. We are zero.
Zero tayo pag wala ang ating pong Panginoon. Ito dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Na ang buhay natin nakapaloob lamang yan sa Panginoon, no? Siya ang may control ng buhay natin. Siya ang may author ng buhay natin. Siya ang may alam ng plataforma ng buhay natin. Kaya sabi po niya, di ba, sabi ng Biblia, even our hair is numbered by the Lord. Alam niya na lahat ng pagsubok na maranasan mo, kakayanin mo dahil siya ang may control ng buhay mo. Yan, marami pong salamat. Sana po meron tayong natutunan ng aral sa araw na ito. Seeing life from God's view, ang ating pong day 5 ngayong araw na ito, mga kapatid. Salamat, and keep on tagging, keep on sharing, keep on praying sa ating pong mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kaklase, no? Sa lahat po ng tao. Mga kapatid, i-share po natin itong link na ito para naman sila ay makapakinig din tulad po natin. Tandaan natin na it's a privilege, mga kapatid, na maglingkod sa ating pong Panginoon. Ito na po yung pinaka-highest, di ba, goal sa buhay po natin kapag naunawaan mo bakit po tayo nilikha ng Diyos. Salamat po sa oras po nito at maraming salamat sa ating mga viewers sa araw na ito. Yung mga early birds, salamat po sa inyo. Ngayon naman ay aking pong pinapanalangin, no? Tinataas sa Panginoon ang ating pong mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan, anniversaries. Kami po nakikigalak sa inyo po. Maraming salamat sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bigyan Lord sa akin po mga kapatid na dumadanas sa mga karamdaman ngayong araw na ito. Lord, ang dalangin ko po, ipadaloy mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Touch their life, Lord. Sinabi ko sa sila that by your stripe we are healed in the name of Jesus. Ikaw po ang kasapatan, ikaw po ang kasagutan, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Salamat po sa iyong dakilang salita ng aming pong napagbulay-bulayan sa araw na ito. Pinupuri po namin kayo, pinasalamatan po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. God bless. To God be all the glory. Bye-bye!